Tapusin mo ang video na ito para maunawa mo ang nilalaman. Ang Biblia ay kinasusulatan ng mga salita ng Diyos mula sa paglalang hanggang sa katapusan. Masasabi ko na ang Biblia lamang ang tanging aklat na hindi nagkukulang. Dahil pwede rin nating sabihin na ang isang buong library na naglalaman ng daang-daang aklat ay sa pamamagitan lamang ng isang Biblia ay dito mo lamang matatagpuan ang lahat ng katanungan sa buhay na ito. Mula sa siyensya, matematika, sa mga hayop, medikal at iba pa, at higit sa lahat ay ang espiritual na pamumuhay. Maraming namimintas sa Biblia dahil ito raw ay gawang tao at kathang isip lamang. Ngunit iba ito sa mga taong may pananampalataya na tinatawag na Kristiyano. At meron ding mga nagsasabi na ang Biblia raw ay isang kontradiksyon. Ngunit sa tulad ko ay naniniwala ako na ang Biblia ay hindi kontradiksyon. Ang tinutukoy ko ay ang Biblia na kinasusulatan ng mga salita ng Diyos. Hindi ang mga Biblia na kung sino-sino lamang version ang gumawa. Sa isang taong sumasampalataya at naniniwala sa banal na kasulatan, hindi mahirap unawain ang salita ng Diyos. Para sa hindi sumasampalataya, ito ay mahirap unawain, lalong-lalo naman sa walang panahon upang saliksikin ang Biblia. At bakit mahirap at hindi maunawa ng iba ang Biblia? Alamin natin ang dahilan. Basahin natin ang Marcos 4:11 hanggang 12. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng talinghaga. Upang kung magsitingin, sila'y makakakita at huwag mamalas, at kung mga kinig, sila'y makakarinig at huwag makaunawa. Ayon sa talata, kaya hindi maunawa ang salita ng Diyos ay idinaan ni Kristo sa pamamagitan ng talinghaga o metaphor. Sa madaling sabi, meron itong code na tanging ang mga nakay Kristo lamang ang makakaunawa. Ngunit may isang nakakalungkot na laganap sa panahong ito na kahit sinong humawak ng Biblia ay sa palagay niya ay pwede na siyang maging pastor o mangangaral ng Biblia. Dahil ang sabi sa Roma 10:15 ay ganito, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ayon sa talata, paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Isang panganib ang naghihintay sa iyo kapag ang nangangaral sa iyo ay hindi sinugo ng Diyos. Dahil sa hindi nila pagkaunawa sa mga nasusulat sa Biblia, gaya ng ating itatampok sa ating kwento, ating tunghayan. Bago nating simulan, mag-intro tayo ng isang talata ng Biblia. Mahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Isang relihiyon na gumagamit ng makakamandag na ahas, kabilang ang rattlesnake, sa kanilang seremonya.
ito ay kanilang pinaka-tradisyon sa kanilang pananampalataya. Ito ay sa bansang Amerika na nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa Appalachia. Mula sa maliliit at magkahiwa-hiwalay na baryo ng Amerika, ang mga nagsisigawa ng mga ganitong uri ng ritual ay kabilang ang mga tinatawag nilang Holiness, Pentecostals, Charismatics at iba pang mga Evangelicals. Jamie Coates, the snake handling pastor sa isang maliit na Pentecostal church sa Kentucky. Ayon sa pahayag, nasa 125 churches na sa United States ang gumagamit ng mga makakamandag na ahas sa kanilang seremonya, gaya ni Jamie Coates. Sabado ng gabi, habang nagsasagawa ng seremonya, ang mga miyembro ay aksidenteng nakagat sa kanang kamay si Jamie Coates ng makamandag na ahas. Sinabihan si Jamie Coates ng kanyang mga miyembro na dalhin siya sa ospital, ngunit tumanggi siya. Tumawag na lamang ng ambulansya ang mga miyembro niya. Ngunit nang dumating ang mga emergency medical service sa naturang simbahan, ay hindi nila inabutan si Jamie Coates dahil umuwi na ito sa kanilang bahay. Pinuntahan ng mga medical service si Coates sa kanilang bahay. Nakita nila si Jamie Coates na nanghihina na at namumutla. Pilit kinukuha ng medical service si Coates upang maipagamot, ngunit tumanggi ang asawa niya. Ang sabi ng asawa ni Coates sa mga medical service na maraming beses nang nakagat ng ahas ang kanyang asawa, sa pamamagitan lamang ng panalangin ay gumagaling ito, ayon sa asawa ni Coates. Kaya pinapirma na lang ang asawa ni Coates na wala silang pananagutan kung sakaling may masamang mangyari rito. Pagtapos ng ilang oras, muli silang bumalik sa tahanan ni Coates, ngunit nadatnan nilang patay na ito. Ayon sa mga intriga ng mga tao sa pamilya ni Coates, masyado niya daw ginawang literal ang Biblia at ignorante sa bawat nababasa sa Biblia. Ang kanyang kainusentehan sa Biblia ang nagpahamak sa buhay niya, dagdag pa ng iba. Ayon naman sa saloobin ko, may point ang mga kritiko ni Jamie Coates. May kasabihan nga sa Ingles na a little knowledge is dangerous. Ngunit kinontra lahat ng anak ni Jamie Coates na si Cody Coates ang mga komento ng mga kritiko sa kanilang pamilya dahil pang-insulto sa kanilang maling pananampalataya. Ang sabi nga ni Cody Coates sa mga kritiko ay kapag oras mo nang umalis ay oras mo nang umalis, o kung oras mo ay oras mo na. At namatay na nga si Jamie Coates, kaya ang anak niyang si Cody Coates ang humalili sa kanya at ipinagpatuloy ang sinimulan ng ama. Ngunit sa di inaasahan, sa isa muling pagkakatipon gamit ang mga makakamandag na ahas gaya ng rattlesnake, habang gumagawa muli ng seremonya si Cody Coates, ay bigla siyang kinagat uli ng ahas sa kanyang leeg. Nakakatakot ang dugo na lumalabas mula sa kanyang sugat na kumalat sa kanyang damit. At itinigil ang seremonya dahil nanghina si Cody at nagsusuka. Ayaw niyang dalhin siya sa ospital, ngunit binuhat siya ng mga miyembro at pilitang dinala sa ospital. At nanganib ang buhay ni Cody sa ospital na muntikan niyang ikasawi. Tumagal siya roon, ngunit himalang nakaligtas. Ayon kay Cody, sa kabila ng lahat ng nangyari ay hindi siya titigil sa nasimulan ng ama. Kaya nila ginagawa ang mga bagay na ito dahil sa kanilang doktrina at paniniwala na nakasulat sa aklat ng Marcos 16:18. Basahin natin. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling.
Ayon sa paniniwala nila sa talata, kaya pala nila ginagawa ang mga bagay na ito ay sa paniniwalang hindi sila tatablan ng anumang sakit o anumang bagay na nakamamatay. Ngunit ang paniniwalang ito ay kainusentehan dahil sa mga apostol lamang ipinagkaloob ang mga bagay na ito sa kanila lamang panahon, hindi sa panahong ito, gaya ng pagpapagaling, pagpapalabas ng mga masasamang espiritu. Hindi mo dapat gawing literal kung anuman ang mabasa mo sa Biblia dahil may panganib kapag ikaw ay sa maling pananampalataya. Dahil sa pangangaral ni Kristo ay espiritual at hindi sa literal na bagay, gaya ng nakasulat sa 1:63. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakikinabangan. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Malinaw ang talata, spiritual manners, hindi literal. Napipintasan ang Biblia ng mga taong hindi naniniwala sa Biblia dahil sa kagagawan ng mga maling pastor o mga bulaang propeta. Ang salita ng Diyos na nasa Biblia ay mabuti, gaya ng nakasulat sa 1 Timoteo 1:8. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Zambia, East Africa. James Sakara, isang 22 anyos na pastor sa Zion Church. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro na maghukay at ilibing siya at hayaan siya roon ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw ay hukayin siyang muli dahil sa paniniwalang mabubuhay siya gaya ng pangyayari sa Panginoong Hesukristo nang siya'y pinatay at nabuhay sa 3 araw. Ganun nga ang ginawa sa batang pastor na si James Sakara. Inilibing siya ng buhay. At paglipas ng 3 araw ay muli siyang hinukay, ngunit sa kasamaang palad ay patay na siya ng mahukay. Hinuli ng mga pulis ang mga miyembro na naglibing ng buhay sa batang pastor. Ang iba ay nahuli at ang iba naman ay nakatakas. Ayon sa pag-aaral sa bangkay, namatay ito dahil sa suffocate o kawalan ng hangin.